Ginawa mo na ba yung writing exercise? Bibigyan kita ng additional tips para maayos yung English mo. Ayusin natin grammar mo hanggang ma-perfect mo yung unang activity. Dahil sa unang activity, umiikot ang maraming interview, work at sales conversations. Kung kaya mo ayusin ang sagot sa unang activity, napakadali na nung mga susunod. At lahat ng additional practice ay mas mahirap na variation lang nung unang activity. Marami akong student na naging call center agent pagkatapos lang ng unang activity. Yung iba promoted to higher position, yung iba nakakuha ng foreign client sa online freelancing. Kaya napakahalaga na ma-master mo ito. Pakinggan mo ang mga tips at i-review mo ang mga sagot mo. Pwede mo ulitin ang sagot mo sa bawat question tuwing may bago kang idea o natutunan. Single word or short phrase answers. What's your name? Kevin. Where do you live? Paranaque. What's your past work? Sales clerk. Tuwing may magtatanong sa'yo sa interview o casual conversation, sanayin mo ang sarili mo na sumagot ng complete sentence. For example, my name is Kevin. I live in Paranaque City. I used to work as a sales clerk. May mahabang sentences ka ba na parang walang katapusan? Paikliin mo ang mga sentences mo. Ganito yung sample na madalas kong mabasa. My name is Kevin and I live in Paranaque and I want to work in a call center because of the high pay and they don't require a college degree and I'm good at talking to people. Parang tongue twister na nakakahingal ang dating. Ayusin natin. Short sentences lang muna. Dapat sa isang sentence, isang idea lang. My name is Kevin. I live in Paranaque. I used to work as a sales clerk. I want to work in a call center because of the high pay. Call center companies don't require a college degree. I'm also good at talking to people. Mas madaling isulat kapag maiksi ang sentence. Mas madaling tandaan ang maiksing sentence. Mas madaling sabihin ang maikling sentence. Next, tignan mo ang mga sentence mo. Balik grade 1 muna tayo. What is a sentence? A sentence is a group of words that express a complete thought. A sentence begins with a capital letter and ends with a punctuation mark. Tignan mo ang mga sentence mo. Capital letter ba ang umpisa? May period ba o question mark sa dulo? Kailangan mong ayusin ang bawat isa. Pagdating sa capitalization, start ng sentence at proper nouns lang, gaya ng pangalan, company name, at ibang proper names ang capitalized. Job titles gaya ng team leader at operations manager ay small letters. Product or service names gaya ng internet service o cloud service ay small letters. Department names gaya ng marketing department at customer service team ay small letters. Technologies gaya ng artificial intelligence at machine learning ay small letters. Process, methodologies at skills gaya ng key performance indicators, return on investment, customer relationship management, business to business, quality assurance at project management ay small letters. Pagdating sa punctuation, lahat ng sentence ay dapat natatapos sa period. Kung tanong, dapat question mark. Bihirang gamitin pero kung may emphasis, emotional o pasigaw, dapat may exclamation point. Bukod sa capital letters at period, dapat kompleto ang sentences mo. Sa paaralan, tinuturo ang subject at verb pero napakahaba na ng video na to kung didiscuss pa natin lahat yon. Tignan mo na lang ang mga examples ko. My name is Kevin. I live in Paranaque. I used to work as a sales clerk. I want to work in a call center because of the high pay. Call center companies don't require a college diploma. I enjoy talking to people. I enjoy working with computers. Lahat ng sentence ko, buo ang idea. Lahat may subject, lahat may verb. Balikan mo ang mga sagot mo, isulat mo ito sa papel. Pinakahuli, ang paggamit ng paragraph. Maraming nagpasa na isang buong paragraph ang sagot. Huwag ganun. Isa-isang sentence lang. One sentence paragraph ang tawag sa method na ito. One sentence at a time lang, one sentence per line. Paghiwalayin muna natin ang mga sentence para makita mo ng maayos ang bawat sentence. Nakahalera ang mga sentence isa-isa para madali i-organize ang bawat idea. Makikita mo kasi dito kung mahaba na ba masyado ang sentence mo. Kapag inayos mo sa gantong format ang sentences mo, napakadaling makita ang mali. I-review mo itong guide. I-review mo ang sagot mo. Ayusin mo ang mga sagot, one sentence at a time. Pagtiyagaan mo lang, hanggang 100% happy ka na sa sagot mo. Tapos, tuturuan kita kung paano ayusin ang sagot sa bawat tanong. Bukas ulit.